hello guys. Hello. This is for Aries. Aries, welcome dito sa aking channel. This is Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. Okay, Aries. First card natin, joy and delight. Open your heart to joy. Wow. So, for your July, August, September, sinasabi ng bara sa'yo dito na may mga rason. There's a reason para maging masaya ka. Para maging kontento ka, para maging masaya ka. Alright? So, buksan mo ang puso mo para maging masaya ka. Okay? Open your heart para maging masaya tayo. Sinasabi ng bara sa'yo na isang desisyon ang kailangan mong gawin this months. Isang napaka-importanting desisyon ang gagawin mo. But you need to be strong, you need to be confident, you need to be courageous sa decision making na to. Nakikita ko sa'yo dito na for the next 3 months, July, August, September, mahahanap mo yung peace of mind. Mahanap mo yung katahimikan, kapayapaan na minamanifest mo or pinagpipray mo. Okay? So, you will be parang active sa mga church, sa simbahan, sa community. Parang nakikita ko. So, you are parang gugugulin mo yung oras mo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Yung spiritual mong pamumuhay ay magbabago. Okay? Okay. Aries. Sacrifice. This 3 months na to, kung ano man ang sinasacrifice mo for several years, ang 3 buwan na to, marirealize mo na worth it pala. Diba? Worth it pala yung mga sacrifice na ginawa mo for the last years or kung kailanman. So, there's a big celebration, big recognition sa mga sacrifices na kumbaga ginawa mo. Emotional loss. Nakikita ko sa'yo dito medyo, yung iba sa inyo dyan, kaya pala may joy and delight. Kasi parang may rason ka para maging masaya, pero medyo malungkot ka. Kaya kung malungkot kayo, kailangan yung lakasan ng loob mo. Okay? Lakasan nyo yung loob mo, and then have a connection sa ating Panginoon. Okay? Kasi siya yung talagang source of strength natin. Okay. Aries. Nakikita ko sa'yo dito, isa sa mga rason kung bakit malungkot ka kasi wala kang pera. Totoo ba? Or pwedeng nawalan ka ng trabaho, or pwedeng hindi man naging maganda yung negosyo. Okay. Man holding a coin. So, isang mayaman na lalaki ang kumbaga napaka-importante sa'yo. Maybe this is your boss or this is someone na pwedeng makatulong sa'yo para sa mga financial problems mo. Yun. So, nakikita ko sa'yo na you will receive a job offer, a contract from someone na mayaman. So, pwedeng siya, mayaman na kumpanya or tao siya. Tao talaga siya. Maybe this is your boss or renewal of contract or kung ano pa man. Alright, so kung makikita mo dito, marami kang pinagdaanan. So, double justice ito, guys. Marami kang pinagdaanan na problema sa iyong past. Okay, past to eh. So, nakikita ko sa iyo dito, there's an opportunity eh. Double card siya. So, this is justice, this is contract signing, this is a job offer, this is the karma. Kaso lang, nakikita ko sa iyo dito, pwedeng i-give up mo siya. Sayang, 'di ba? Sayang, Aries.
Kasi kung makikita mo dito, you are connected sa isang tao na pwede kanyang matulungan para maging maayos yung takbo ng finances mo. Ang problema lang, you're not willing na tanggapin siya. I-give up mo siya. Yung offer. Diba? Kung medyo naguguluhan ka sa ngayon, wag ka munang sasagot. Sa 3 months na yan, halimbawa, may nag-offer sa'yo ng ganito, uy, Aries, gusto mo ba ng trabaho? Ganito, ganyan. Timbangin mo muna. Pag-aralan mo muna bago ka sumagot. Kasi dito sa nakikita ko, kailangan mo dito ng pasensya eh. Huwag kang masyadong magpapadala sa urgency. Kasi minsan yung iba, hindi naman ready, sagot ng sagot. Okay, so nakikita ko sa'yo dito na you're waiting for help. Ayun na naman eh. You're waiting for help, may tao na nga ditong tutulong sa'yo. Alam mo, inaaway ako ng baraha mo. Inaaway ako ng baraha mo, Aries. Okay. Ang sabi ng baraha sa'yo dito sa una, okay, wala kang pera, wala kang trabaho. Nalulungkot ka. Kasi feeling mo, feeling mo worthless itong ginagawa mo. But there's someone here. Isang tao ang nag-offer sa'yo ng magandang opportunity. Doble, dalawa. So, there's a chance na magbago yung takbo ng buhay mo, na makaalis ka sa tower moment. But ang gusto mo ay i-give up ito. Gusto mo makapag-ipon ng pera, pero gastos ka ng gastos. Gusto mo ng tulong para makapagsimula ng bagong buhay, may tutulong na nga sa'yo eh. Ang nakikita ko dito, ganito yon. Ang gusto mo, Aries, is lump sum of money na. Nakikita ko pwedeng ka mag-anak mo to. Pwedeng lola, lolo, parents. Gusto mong humingi ng tulong sa kanila ng financial talaga. As in lump sum of money. 100,000, 1 million, 500,000. O yung capital mo. Para gusto mong magnegosyo eh. Pero yung ino-offer sa'yo dito, trabaho. Kailangan mong magtrabaho. Yun ang nakikita ko. Gusto mong magsimula, diba? Sabi ng baraha sa'yo dito, pagsisisihan mo yan kung hindi mo tatanggapin. Okay? Magsisisi ka sa bandang huli. Mananatili kang walang pera. Mananatili kang mahirap. Kung yung ino-offer sa'yo, tatanggihan mo eh. Kasi yung offer na yan, guys, hindi naman yan unlimited offer eh. Okay, lalo sa pamilya, hindi lang naman ikaw yung isang anak. May mapinsan ka din na naghihirap. Siyempre, kung sino yung gusto ng offer, yun yung tatanggap, 'di ba? So, King of Cups and Nine of Pentacles, pagsisisihan mo yung desisyon mo ngayon, kung hindi yan magandang desisyon, mananatili kang financially burdened and emotionally burdened. Yun ang ilagay mo sa isip mo. Pero kung tatanggapin mo yung offer na yan, Aries, hindi ka na mag-worry para sa future mo. Hindi ka na mag-worry kung gusto mo magpatayo ng bahay, you have cash. Hindi ka na mag-worry kasi may trabaho ka na. Parang ganon. Alright? And sa ilalim mo dito, strength. Aries, strength. Sinasabi ng baraha na dahil dyan sa offer na yan, hindi ka na hindi ka na mag-worry about kung ano yung uunahin mo, financial or emotional. Hindi ka na maguguluhan sa near future. Okay? Thank you guys. Bye!